si Ma'am Lalang dito at teachers ninyo, magtaglo sa inyo karang nga hapon. So 10 years old and below, gawas na. And then, mga nabilin, mga singles, adults, and teenagers. So, mga bata, let's go to your class. Ito mo dito, ay yung teacher sa likod. Okay. Amen. Salamat sa mga bata, no? So, once again, mayroon hapon sa tanay. Amen. Salamat sa pagbalik. Salamat sa pag-adto karong hapon. It's a great and privilege honor for us na among makauban sa panibahon. So, dili na ako magbali ron. Kaya na, sa Manolando Nagvali, karoon ako ng speaker. Okay, a blessing siya, man, no? O sa mga nag-handle sa mga young people. Nag-graduate sa Bible Institute. Nag-graduate sa young wife. Babay sila ng asawa po. Nag-graduate po sila. And then they try to serve God. O grabing sacrifice para lang sa ministry. Para sa mga young people. Ang yung kinabuhi na kung biging panalangin sa Post-Line Baptist Church. So dito maglangan. Ako yung Brother Bobby to come and preach for us karong hapon. So, salamat sa Ginoo. Another privilege kung ihatag makawali doon sa pulo sa Ginoo. And also, salamat Pastor Munching na ihatag mo ang kinabuhay ng sa Malapatan and because sa imong ministry nag-involve me o na-train me diri sa imong pagsuminder diha sa Ginoo. So, dito maglangan, please palihog tindog ato ang abihan atong Bible sa Book of Revelation. Dahil lang buntag, nagwali si Pastor Orlando, the marks of kining New Testament local church. So karon nga hapon, as continuation sa kining pagkatong mensahe, salamat sa Ginoo na ay Bible nga atong pagkatunan karon. So atong abrihan, Revelation chapter 3, verse number 14 up to verse number 22. So ato ning basahon kining responsibly, balos-balos tagbasa. Okay? So ako ang magbasa sa 14, unya kamo sa 15 hangtod sa verse 22. Okay? Revelation 3, chapter 3, verse 14 hangtod sa verse 22. And verse 14, the Bible says, "And unto the angel of the church of the Laodiceans write these things, saith the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God." Verse 15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I know thou art cold nor hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase and have not yet I know not that thou art rich, miserable, and full of I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. And anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. as many as I love, rebuke and discipline. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. Even to the covenant when I grant to sit with me in my throne, even as I also break thee, and am set down with the Father in his throne. Verse 22, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Mag-pray ta. Father in heaven, Lord, salamat sa inyong pulong. Salamat, Lord, nga namin pagkatunan karon o tabangi ko, Lord, nga gamiton nimo as instrument. Dili ko ang ayan, but we ask your mercy and grace karon nga hapon. Tagbuag Ginoo ang panginahanglan sa espirituhan ng bahin. I pray, Lord, sa mga wala panaluwas, ikaw Ginoo magakumbikta sa ilang kasing-kasing, nga dawaton ka nga ilang ginugman luluwas, aron sila makaangkon og kinabuhing dayon, nga mao ka ng langit nga imong gi-prepare nga place alang sa matagos. Lord, panalangin imong pulong, ayaw itugot nga ang kaaway, si Satan ang magmadaogon, ang imong ngalan maibayaw, ug ikaw Ginoo magapanalangin sa matag tao nga naadri karon nga maminaw sa imong pulong. Himuha Ginoo nga naay kadaugan ang imong pulong karon nga hapon, ug ikaw Ginoo pasidunggan. Kini mong pag-ampo pasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So pwede na maglingkod. So as I've said, dahil ng buntag, mensahe ni Pastor Orlando is the mark of the New Testament local church. So karon ang atong mensahe, so naapoy mark, okay? So the mark
of a lukewarm church. Okay? So the mark of lukewarm church. By the way, kini nga message is mga kining time ni John the Beloved dito sa Isle of Patmos. Okay? So by the way, may mga symbolic na makita nato din sa verse na chapter 1 nga gihold ni Jesus Christ ang 7 star. Unya makita nato nga ang 7 star is mao kanang 7 angels. Okay? Unya ang 7 golden candlestick is mao kanang church. So mo na nga every time nga naay mensahe, by the way, 7 ni ka church sa Asia. The church at Ephesus, a church at Sardis, Thyatira, Smyrna, Philadelphia, and the last church nga naghatag og mensahe diri is kining Laodicea. Okay? So by the way, kining Laodicea may igsoon, gitawag diri siya nga lukewarm nga church. Okay? Unsa man ang lukewarm, brad? Okay? Dili init, dili pud bugnaw. Tama lang, lukewarm. Okay? So mo na karon nga hapon, blessing kayo nga mensahe. I believe this, kung kita as a church, okay, I believe na yung mga tao nga nanoon ta nga as soul-winning church. A mission-minded church. Okay? Even ang mga members sa Mount Calvary, kahit balo sila kung unsa ato ang gihimo diri. Kahit balo sila nga as a Baptist, we try to go out, we try to involve in soul winning, kaya naman nahibalo sila unsa ang kining maintain nga gihimo sa kanya church. Okay? But by the way, kung dili ta watchful, dili ta careful, wala tay pag-ampo, most of the time moabot ang panahon nga mahimo ta nga lukewarm nga simbahan. O even si Pastor Monsing wala nag-desire ana nga simbahan. By the way, kining angel is mo kining ingon ko sa inyo ha, kung imong tan-awon ang angel is messenger of God. Okay? Nganong giingon man ni kay John nga kadtong 7 churches sa Asia na ay message ang Ginoo para sa ilaha. Okay? So mo na nga ang kining angel is a messenger of God. Mo na sa time ni John the Beloved sa Isle of Patmos, mo kining book of Revelation. In our generation karon, wala na may angel nga madto sa simbahan. Okay? Wala na angel kay naman nahuman na ang Bible. Okay? So ang gihatag nga messenger sa Ginoo karon way lain ang atong pastor. I believe ang pastor, okay, naagyoy butang ang kanang iyagyong gihimo para sa Ginoo. Unya kung imong makita diri sa chapter 1, okay? So kining 7 star which is the 7 angels or the messenger of God o sa atong generation karon mao ning pastor nga gihold sa Ginoo. Okay? By the way, wala nagbintot-bintot ang Ginoo sa pagbutang og pastor sa simbahan. Ingon sa book of Revelation kay imong mabasag gikan sa chapter 1, chapter 2, ang 7 star gihold na ni Jesus Christ. Okay? Naggunit si Jesus Christ sa 7 star. Unya, in the midst sa 7 candlestick, which is the church, nagpasabot ka na sa presensya sa Ginoo. Mas muna ko, ang 7 candlestick or golden candlestick, nag-symbolize ka na sa simbahan. Unya, ayon sa Bible, sa 7 golden candlestick, naadiha ang presensya sa Diyos. By the way, dili ta ng simbahan na ang presensya sa Diyos. By the way, kung ikaw luwas and you feel comfortable sa imong sala dire, there's question mark sa imong kaluwasan. That's why nga na mga wali dire nga sometimes sakit kay para sa ato kay naman naigo ta. Okay? Kung gusto kag simbahan nga walay mo rebuke nimo, nay mga simbahan pwede nimo tuan pero dili na mag-ayos nimo. So muna the mark of a lukewarm church. I believe even ang Ginoo wala nag-desire og simbahan ngayong ani. Salamat ta sa Ginoo na mga ministry, young people nag-involve mo sa ministry. Dili ta lang church nga ang pastor naga-encourage sa inyo ha, nga mag-post ng mga lagad sa Ginoo kay balo ang atong pastor kung unsa imong future. Okay? Muna nga dili lang nga ang pastor imo lang biay-biayon. Okay? I believe ang pastor dako kay nga role sa simbahan. Muna nga naay accountable as Pastor Orlando said nga naay accountable ang atong pastor someday. Muna nga dili ta maangay malain kung koleksyonan ta sa pastor. Although makalain na to pero makatabang na to. Usahay sakit pero mawala ra. Kaysa naman sakit nga hangtod sa hangtod. Okay? The mark of the lukewarm church. Number 1. Kung imong makita dire in verse number 6, gabi kay pride ning mga Laodicean church. Tama ko sa verse number 17. Because thou sayest, I am rich. By the way,
against sa mga dato nga nag-involve sa simbahan. Kung hindi na pasabot dato, siya iyahan ng church siya na mag-control sa pastor. Okay? Blessing nga na ay tao nga nag-involve, nga naghatag sa iyang riches for the sake sa furtherance of the gospel, for the sake sa ministry sa simbahan, pag dili pasabot nga siya ang mahimong matuman. By the way, walay special nga tao, di ba? Tanan tas pulugon sa Dios. Now, nag-respetuan ay mata-mata usa. Okay? We respect each other, but walay ginaingon nga, kana, why iles, pinato na pasudlo, di sulod na. Welcome na sa tong simbahan. Usahay mo, tudlo ka sa extension class, di mo ginamlikay, kay bata man na, usahay, bugakos ni mo, unya naisipon, mamilit sa imong kining patalon. By the way, dili na yung naangay, badlungon sila, kay palayaw sila, kay tungod, kay bulingit sila. Kay mao ka na ang usa ka presyo sa tubangan sa Ginoo, mga bata. Wala ka mo ngayang people, blessing kayo, natudluan mo karos pagtudlo sa mga bata. Kaysa among panahon, teenager, wag gid may kaagiana. Wala nga, kung privilege na sa inyo, blessing na sa inyo, ay namagundang. Okay? So wala, number 1. Kung yung makita, verse 17, balik sa tagadali. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods. Kini nga simbahan, kung financial lang isbutan, wag gid problema. Increase with goods. Sometimes, usahay, gamay pang simbahan, nag-rely ta sa Ginoo, but the more nga nagadako ang simbahan, usahay, wala ta nag-rely sa Ginoo. Nag-rely na ta sa mga butang nga naangkon o na-accomplish na to. Muna nga, biwatsful kay ta. Muna nga, kinahanglan na to ang puan ng matagusa. Okay? Ingon to, increase with goods and have need of nothing. Only dangers o sa Kristuhan. By the way, kuminaw. Maingon ka nga, dili na ka nanginahanglan o butang. Ingon to, I have need of nothing. Pasabot, gipursig niya ang Ginoo. Usa ka danger sa simbahan, nga dili na wala na ang presensya sa Dios diya sa simbahan. Dili na nimo mabalaan nga naa pa rin ang presensya sa Dios. By the way, yes, naga-invite tag tao, naga-gold tag tao natin mga bisita. Okay? But I believe this. I believe sa ako ang nauna, kasing-kasing. I don't care kung daghan. Yes, salamat ang mga tao nga bisita diri. Daghan ang membro ng simbahan, is a blessing na siya. Pero kung kana daghan siya pero lukewarm nga simbahan, I believe ang Ginoo di gyud malipay. Kung sa nang lukewarm, dili init, dili pud bugnaw. Okay? Padayon ta. And have need of nothing. And knowest not that thou art rich and miserable. Ingon sa Ginoo, wa ba ka kahibalo nga ikaw miserable ka? By the way, kung i-forsake nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, ako nang ingon gyud, ikaw na gyud ang pinaka-foolish na tao nga naman. Di-forsake nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. By the way, ang Dios wala nang hinanglan nato. Ingon sa unsa gabi, ang Dios wala nang hinanglan nato. Yes. Pero kita nang hinanglan og Dios. By the way, kung unsa imong gihimo sa Ginoo, gamay na kanang gihimo nato. More than sa gihimo sa Ginoo sa kuha. Imagine nimo na. Ingon sa Bible, nagpahiubos siya gikan sa langit kay balo siya sa sitwasyon sa tao nga malaglag tungod sa sala. Unya nagpahiubos, nagpakatao sa usa ka pasungan aron lang mamatay sa cross, aron ilubong og nabanaw human sa tulo ka adlaw aron kita maluwas. Mo na nga dako kayo nahimo ang Ginoo nato. Kini atong gihimo sa Ginoo gamay ra gid para niya. Okay, imagine nimo na sa isa ka semana, isa lagi pangayo sa Ginoo mo simba. Okay? Amen. Adlaw or Lord's Day is Sunday. Unang kaadlaw na kay gihimo para sa imong kagalingon, bag isa ra gyud ang gihangyo sa Ginoo, isa ra gyud kaadlaw, that is Sunday or the Lord's Day. At wala ta sa tong points, the mark of the lukewarm church. Number 1, lukewarm people tend to choose what is popular. Kanang tao na gusto popular, gusto mailan ba? By the way, wala ta nilakaw, wala ta nag-soul winning, aron mailhan ta nga soul winner ta. Enough na si Jesus Christ maikso. Enough na nga siya ang mabalaan. Dili, hindi na malikayan. Ay nga magiging nag-witness nimo. Amo ni siya. Pero dapat ang ma-exalt mo si Jesus Christ. Hinungdo mo sa John chapter 3 verse 20 ato mabihan kadali. Si John the Baptist, usan siya ka forerunner ni Jesus Christ. Sa John chapter 3 verse number 30, akong basahon rin, ingon din sa Bible,
he must increase. Okay? John 3 verse 30, he must increase, but I must decrease. Siya dapat ang ma-exalt. Siya dapat ang maibayaw. By the way, usahay, siya kadugay ta sa atong Kristuhano ang kinabuhi, lalo, labi na kining, perminti ka gasulwi ni, usahay dili ka kabantay, makaingon ka, grabe kuyawa, ginakong witness, no? Napay tingog nga, mura Ginoo, okay? Muna nga, siya dapat ang ma-increase. Ingon ni John the Baptist 3, he must increase, but I must decrease. Lukewarm people, they choose what is popular. By the way, ang popularity, sometimes makapoison na siya. Dahil ko sa statement ni Pastor Doug, popularity is poison. Sometimes na yung mga pastor, tungod sa ilang kailado, gigamit sa yawa nga, dili na, wala ka sa ministry. Ug it's sad, na may tabo. Wala, every time nga, na-prayer meeting, kinato kalimtad, even sa atong panimalay, kinahanglan nato atong apuan atong pastor. Okay? Wala nga, ang lukewarm nga tao, they choose what is popular. They desire to fit in both in the church and outside the church. As Christian, as saved, na yung mga ungodly na tao, unbeliever, wala ta nag-condemn sa ilaha. But kung close ka sa ilaha, that's questionable sa imong Christian life. Wala, they desire to fit both in the church and outside the church. Wala nga, kung magawas ka, kung magpalda ka sa mga babae, magdagag Bible, kaya mga unbeliever nga tao sa gawas, kaya mga ungodly nga mga amigo, di ginaganahan mo, di ginamupit ni mo. Dili nyo ka makaingon nga mo dive na sa imo. Okay? Kaya naman, kay balo man siya unsa ka nang inabuhi para sa Ginoo. They desire to fit both in the church and outside the church. By the way, usa ra gid ang tumong sa usa ka simbahan. Not only magsuwining, but we glorify God sa atong kinabuhi. The more nga kita magsuot, dapat ang may maya, ang Dios, dili imong amigo, dili imong katapat. By the way, kung kita diri sa church, kay formal kay ta mosimba sa Ginoo. Usahay na ata sa outside the church, lahi atong pagdress, lahi atong panuot. I don't know kung, okay, natudluan bagag maay sa pulong sa inyo ganuman. Even sa gawa sa simbahan, naagyapon ang Dios dito. Ikaw nag-represent sa Ginoo. Wala nga kung outside the church, kung unsay mong panuot, same thing dito sa gawa sa simbahan. Yang people, amina ba mo? Even sa inyong eskwelahan, kung unsay mong istorya dire, the way ka mo istorya, dapat ang iyong pag-istorya sa eskwelahan, maura gyapon. Usahay mo, mamalikas rin, pubong nyo kayo ba? Pero kung dito na sa eskwelahan, paspas kayo ang pamalikas. Lukewarm church. By the way, I'm not saying nga perfecto kang restohanon, but we try nga manginabuhi para sa iyang kamayaan. We try to live ng sa diin na yung mga tao nga naglantaw na to, nga mahimong ehemplo imong kinabuhi. Sa kadaghan sa tao, sa malapatan, ikaw pang nahimong ehemplo para sa Ginoo. It's a blessing. They care more about what people think about their action. By the way, ayaw ingon nga, anang inabuhi ko ani kay tungod alasan ako ni siya. Mas spiritual ko sa iya. Kaya di na siya mao. Usa na siya ka sign na lukewarm na tao. Lukewarm people, they choose what is popular. By the way, usa ra gyud ang atong tumong, we exalt our Savior. He must increase. Siya dapat ang ma-exalt sa kini nga simbahan. Dili na tangay mabalaka kung unsa ang mga butang kinahanglan nato anuman. Gi-exalt na nato daan atong Savior. Number 2, the marks of the lukewarm church. Number 2, lukewarm people do not believe that the new life in Christ is better than the old sinful life. Look at Ephesians. Atong Ephesians 4:22. Lukewarm people do not believe that the new life in Christ is better than the old sinful life. Ephesians 4 verse 22 up to 24. Ephesians chapter 4 verse number 22 and 24. In the Bible, that Bible says that he put off concerning the former conversation the old man. Kung saan ang old man, the old nature,
behold, all things are become new. Unsa ning old man? Dati na to nga pagpanginabuhi. Ang lukewarm nga tao, wala na care kung unsa ihang istorya, wala na care ang lukewarm nga tao kung unsa siya mga lagad sa Ginoo, musugot ra nagmusimba, musugot ra pug dili. That he put up concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Verse 23. And be renewed in the spirit of your mind. Verse 24. That ye put on the new man, which after God is created in righteousness. Ang tinuod na nag-put on, which is the new life in Christ, is created in righteousness. Pagkamatarong. Kung saan man ang daghan ti dere, pero nag-compromise tas kalibutan. For me, I rather pilion ako na gamay lang nga naas pagkamatarong. Little is much when God is in it. Kung gamay na ta naglakaw, kay tungod ang uban guilty sila kay naay mga silingan nila diha nga anan na ko ni kadalag Bible pero sige ra mag-away naglupad ang kaldero. Muna nga guilty maadtog suwining. I don't care kung gamay ra as long as naatas pagkamatarong. Young people ayaw kahadlok diha sa imong eskwelahan. Natawagon kag manang. Okay? Kay even maglakaw ka kanang kandila, mapalong pa. Kaya tungod kataas imong palda. Dili ka angay mahadlok ka na. Dapat ka mo barog diha sa Ginoo. Kaya naman, ingon sa verse 24, that you put on the new man which after God is created in righteousness and holiness. Kabalo ba mo? Ang Ginoo is more concerned our holiness than our happiness. God is concerned our holiness more than sa atong happiness. Kaya ang happiness, ang joy, musunod na. But ang Ginoo is concerned sa atong pagkabalaan. Ingon ang Bible, be you holy for I am holy. The more you close to God, the more nga maghuli ka tubangan sa Diyos. Dili ka perfect, but the more ka nga holy, ug the more ka nga gamiton sa Ginoo. As I've said, mayong kabran, wa may perfect nga simbahan. Yes, tama man. Wa may perfect nga simbahan. Pero kung ikaw nagbarog sa pagkamatarong, sa pagkabalaan, I believe ang Ginoo malipay diha sa atong sa simbahan. Lukewarm church. Lukewarm people do not believe that the new life in Christ is better the old sinful life. Kung katong dati na ito nga kinabuhi, nawala na to, ay naku kaya. Usahay, katong mga pas nga mga butak, imong hinumduman, unya, kanana bang ka sa Ginoo, di na ito mo hinumduman. Barihan na to ang Bible. Para makita na to. Barihan na to ang Romans chapter 6, verse number 6. Romans chapter 6, verse number 6. Yun is the Bible. Knowing this, Romans 6, verse 6. Knowing this, that our old man is what? Crucified with him. That the body of sin might be destroyed. That henceforth we should not serve what? Sin. Knowing this, that our old man is crucified. Meaning, atong daan nga kinabuhi sa una, watay panahon sa Ginoo, ang atong Domingo na sa sugala, na sa inuman, kato wala na to. I-apil na to, lansang ni Jesus Christ dito sa cross. Muna, ayaw na idta. Kung sa una kusog-usag pa ni mong to, karong gilansang na ni Jesus Christ, ayaw na naidta, unya ibalik mo sa uban. Kung na-criticize imong kauban sa simbahan, ayaw nagbalos. Ingon sa Bible, vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. Ang Ginoo ang repay na. Kung ang Ginoo mo repay, mas mugat. Muna nga, kung ikaw na kay old or nature, natin batasan sa una nga, ginastruggle na to karon, ayaw na kaya. Kaya nga sa Bible, giapil na naglansang. Crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. That henceforth we should serve sin. Duha lang yun. Duha lang yun pwede na ito alagaran. We serve God or we serve sin. Pili ka. You serve God or you serve sin. Kung ikaw nagpadayon sa sala, there's danger sa imong Kristuhan o kinabuhi.
Mo na nga sadya nga naluwas ka. Ayaw nagpadayon sa imong sala kay ganuman na ay disiplina ang Dios nimo. Kung imong ma-studyan ang Bible sa Old Testament, the more nga sila maghimo og sala, the more nga nag-danger ang ilang kinabuhi. You remember Achan? In Joshua chapter 7, nakasala siya. Na-danger ang kinabuhi. Namatay kauban niyang pamilya. Muna nga, sadya nga ikaw naluwas na ka, ayaw na itong balik ka itong mga dati pang imong kinabuhi. Kaya naman, nangalagad na ka sa Diyos, wala ka nangalagad sa sala. Verse number 7. Now, if we were dead with Christ, we believe that we will also live with Him. Kung sa giyon, for he that is dead is freed from sin. In verse number 8. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Manginabuhi ta diha para kay Jesus Christ. Lukewarm people do not believe that the new life in Christ is better than the old sinful life. Ikatulo, lukewarm people think about life on earth. Kining mga lukewarm nga tao, nagathink na sila or nagafocus na sila sa material things diri sa kalibutan. About life on earth much more than sa eternity in heaven. I believe kung ikaw tinuod nga luwas, I believe this, kung tinuod ka nga luwas, yes, na kay mga butang diri sa kalibutan nga kinahanglan nimo, but the more ka nag-focus sa eternity. Ingon ang Bible, set your affection on things above. Nganong i-seek man nato ang things sa Ginoo or sa heaven. Kay kining butang diri sa kalibutan, temporary ra ni. Temporal ra gyud ni. Okay? Kung mag-ipon ta kwarta, wa may sayop ana. Daw paminaw. Kung mag-ipon ta o mag-save ka kwarta, wa may sayop ana. Pero may puruhan nga di pa na mo na magamit. Okay? Wa ta kay balo. Wa man ta nagkampo nga matay ta. Pero ang uban gani, ay usa ka negosyante. Wa nalimtan na ko yung pangalan, pero ingon siya kanang kwarta nga naa sa bangko. Di na gito na ko magamit. Kaya naman, kay balo na siya, hapit na siya mamatay. Muna nga, as a child of God, we seek things for the Lord. Na ata dapat diya mag-seek tag attention para sa Ginoo. Now, by the way, ang pagsimba, even ako, mahadlok na ko kung mamiss na kong simba. I don't know kung nag-experience mo na, wala ko naghambog sa inyo ha. Pero kung sa time nga di ko kasimba, mahadlok na ko. Okay? By the way, dili ta angay makapoy sa pagsimba, kaya wa kita gikapoy sa paghimo sa butanga, di na to, way kapuslanan. Kung naamay butanga, di na to, kapuyan ang pagsimba, pag ato sa simbahan, di naman, very important ka na ka sa simbahan, makadungog ka warning, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, o ma-bless ang imong kinabuhi. Lukewarm people think about life on earth much more than eternity in heaven. And the last, number 4. Lukewarm people walk by sight and not by faith. Katong mga lukewarm, init sa pag-alagad sa Ginoo, bugnaw sa pag-alagad sa Ginoo, or lukewarm sa pag-alagad sa Ginoo. Lukewarm people walk by sight and not by faith. 2 Corinthians 5:7. Atong ablihan. 2 Corinthians chapter 5, verse number 7. Familiar kay nga verse? Kung familiar nga verse, meaning applicable ni nato. 2 Corinthians 5, verse number 7. Dingon diri, for we walk by faith, not by sight. Nganong kinahanglan man ta nga maglakaw sa pagtuo? Nganong kinahanglan man ta mag-walk by faith and not by sight? Mo na bitaw nga usahay na paminaw. Kung maglakaw tag soul winning, mo na nga ang atong paglakaw by faith yun na. Dilingon nga kadtog siyaro, luwas dito ron. Klaro na dito kayo ba? Okay? Pagkabot ni Metro, dako kayo mong expectation, pero usay, dili tayo mo imong gi-expecta. Muna nga, sa atong paglakaw, we walk by faith. Kaya naman, diha mahimaya ang Ginoo. Living by faith is to fear God more than man. Ang pagpanginabuhi sa pagtuo, mahimaya ang Dios. Okay? Muna nga, karon nga gabi, as a church, di nga ito itugot nga mawala ang soul winning. Salamat sa Ginoo na pastor nga naghatag ani nga time nga naay soul winning week, naay track week, naay mga butang nga gihimo na to para sa Ginoo, naay extension class.
Medyo paminaw yung people. Paminaw. Muna observe na ko yung people usahay. Mag-extension class ta, usahay maglabonay ta. Dili, dapat. Kaya naman, kung nag-extension class ka, para man sa Ginoo atong gihimo. Kung mo na ilang nga naabot, pasalamat yung Ginoo kay naagapon. Okay? Wala nga, wala labonay diri. Okay? Dili ta mag-compare each other ano man. Kung magkumparahay magud ta, ma-discourage juga. Ay, okay, ma-discourage ka. Why not imong gamiton na ma-inspire ka sa iyong kinabuhi? Okay? So muna, eternity or living by faith is mahimaya ng Diyos. Mahimaya, malipay ang Ginoo sa imong gihimo. Now, as conclusion, ay na-illustration na taon. Stop thinking about your material wealth. Yes, naatay panginanglan, but dili ka mag-focus, anak. And start thinking about your spiritual wealth. Now, duha ka butang, pwede na ito pilihan. Dato ka materially, o dato ka spiritually. Okay? Ikaw mo pili. But I believe kung ikaw luwas, mas pilion mo na dato ka spiritual wealth. Kuya ba, binalay ko angay manarbaho? Pwede ka manarbaho. Ang imong profession, pwede naman na gamiton para sa puluton sa Ginoo. Kung ikaw mag-doktor ka, pwede mo gamiton na mag-doktor ka pag sa inyo pag sa pasyente. Dako kay nga privilege ha? Kung ikaw magsundalo ka, na kay kauban nga sundalo, pwede mo na sa gawan. Okay? Dili pasabog nga, ang pastor lang ang dagang nahimo para sa Ginoo. Even dili ta pastor, pwede ta gamiton sa Ginoo. Ang problema, kita ang dili. Okay? Kung sa imong profession, sa imong trabaho, gamitan na. Gamitan na para sa Ginoo kay naman. Ang ginawa mo, muhimo anak. Wala nga, willing lang kang paggamit sa Ginoo. Wala, dili ta mag-focus sa mga butang sa kalibutan. Yes, kinahanglan ta anak. Pero dili ta dapat mag-focus anak. We focus sa eternity. We focus sa eternity. Someday God will reward sa tuwa. Ang Dios mo reward na to. Lugi kayo no? Mo reward ang Ginoo niya gamay ra tuwa. Okay? Muna nga, padayon ta diha sa Ginoo. Only in Christ can we have the true riches. Only the Lord Jesus Christ can give us the true riches. Siya na yun. Dili man ta dato sa financial, but sa spiritual na bahin. Tungod kay willing ka. Tungod kay gihatag nimo mong kinabuhi. For the sake sa Ginoo. Ingon ang Bible, your labor is not in vain. Dili kawang ang imong gihimo para sa Ginoo. Ug di gyud malimtan na sa Ginoo. Kita nga tao, laing mga tao nga maayo kay gihimo nato usahay malimtan na to. Pero ang Dios dili siya makalimot kung unsa atong gihimo, unsa atong labor, unsa atong gihimo para sa Ginoo. Dito ka sa simbahan, nag-share ka sa kalantaon sa mga bisita, nag-share ka gospel, di na malimtan sa Ginoo. Ikaw ra makalimot. Even kita makalimot, pero ang Ginoo di makalimot. Your labor is not in vain. Mag-end ko ng illustration. Now, kay balo man taon sa lukewarm, dili init, dili bugnaw. Ayok, makatabang ni sa ito ang illustration. 3 kinds of people or 3 kinds of Christian karon nga panahon. Okay? 3 kinds of Christian or saved karon nga panahon. Kini siya cold. Okay? Kung isagol mo ang cold, kining bugnaw, o init, ang mulabas ana lukewarm. Okay? O init man siya. O gaso-aso. Lukewarm ni siya kung maglabas ani. Okay? Bugnaw, lukewarm, unya init. Okay, mo ning init. Ang Laodicean Church naga-picture out sa kini lukewarm church. I don't care kung nagsurwining pa sila. Kaya sa Bible, I have goods. I am rich. Proud kay sila nga church. Kung ano nga Ginoo, kana inyong gihimo. Abot ang panahon. Misirap di ka sa kutubangan. Abot ang panahon, gamay ra na imong gihimo para nako. Lukewarm nga simbahan. Or even lukewarm nga Kristohanon. Musugot, musimba, musugot dili. Watog sulwining, watog dili. Usay magduha-duha, lukewarm. Dili init, dili bugnaw. Lukewarm nga Kristohanon. Musugot mo ampo, okay ra nga di mo ampo, okay ra po mo ampo.
lukewarm nga Kristohanon. Bugnaw. Cold. Way gihimo para sa Ginoo. Now, the danger sa Kristohanon kung nabugnaw ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ang atong himuon, ingon sa verse number, atong abyan ang balik. Nagi-offer ang Ginoo diri. Kung na-experience na to, na Kristohanon, na lukewarm na ta, na ay encouragement sa Ginoo diri. In verse number 18, tanawa. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. Meaning, mubalik ka sa presensya sa Dios. Kay kini lukewarm man nga simbahan ang Laodicean Church, pasabot katong nalukwan, dapat mubalik diha sa Ginoo. The more you close to God, balik sa Ginoo. Kung naundang ka sa pag-ampo, balik sa pag-ampo. Kung niundang ka sa pagbasa sa Bible sa inyong balay, balik sa pagbasa sa Bible sa inyong balay. Kaya nga naman, most of the time, moabot ang katong Kristohanong kinabuhi na lukewarm na ta. Usahay, wala na kay care sa kalag sa tao. Wala na kay care nga Domingo day karon. Dapat ay kamo simba. Wala na kay care nga dapat ay mga bata imong dasig ka sa mga children's ministry nga imong gihimo para sa Ginoo. Three kinds of Christian karon. Cold, lukewarm, hot. The more nga close ka sa Ginoo, the more ka nga init sa pag-alagad sa Ginoo. Napabali sa tuwa karon, I'm guilty usahay. May panahon nga mabugnaw ta. May panahon nga malukwan ta sa pag-alagad sa Ginoo. But we try maningkamot ta mudungol sa Ginoo kay nganuman aron makapadayon ta maging init sa pag-alagad sa Dios. Amen. Kabalo ba mo? Kining init dako kay ni gamit. Pwede nimo iligo sa kay kana tugnawan tug ligo ni kabuntag, pwede mo isagol. Pero kining lukewarm ba gyud? Katulad mo ina mo gibugnaw di pud init. By the way, pag-alagad sa Ginoo, as Coastline Baptist Church, wala ta nag-impress og tao. Dili ta wala tayo ingon nga aron mapapilar ta nga simbahan. But it's a blessing. Enough na ang Ginoo maingon. Coastline Baptist Church. Even young people, adult, tanan nga member ng church. Malipay ang Ginoo nga init sa pag-alagad sa Ginoo. When was the last time na kay nag-share? Nag-share kag gospel. Na-save. When was the last time nag-encourage ka og young people? Adult. Or when was the last time na ikaw ang inungdan na nawala sa simbahan? It's hard. I believe, as Christian, piliyon na ito. Di nga ito piliyon na lukewarm, di nga ito piliyon na cold. Padayon diya sa Ginoo. Padayon sa pag-ampo. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Karon nga gabi, palihog, dupo ang ulit yung mata. Karon nga gabi, salamat sa Ginoo na na-remind ta. Laodicean Church is a lukewarm church. Kung naman din wala pa naluwas, salig diha ang Diyos Kristo. Why laing makaluwas nimo? Dawata saligi siya sa imong kasing-kasing. Ay mo ginugban naluwas nga naman. Siya nagpakamatay sa cross, bilubog na banhaw. Aron bayaran ang atong mga sala. Kung imo nang buhaton ang Bible ang ingon, na maangkon nimo ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon. Kristohanon, members kining simbahan, kinahanglan ta nga mainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Mainiton sa pagdaog og kalag, soul winning, extension class, mga ministry, mag-involve sa choir, maghimo para sa Ginoo. We must be hot sa pag-alagad sa Ginoo naman. People are dying. Na-impierno nga nagulat sa mga lost people. Lost loved ones na to. Kawa pa naluwas. I hope na kana ka mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. Ma-encourage ta na magmainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Pray ta. Father in heaven, Lord, salamat karon nga hapon. Privilege, Lord, na makawali sa pulong. I pray nga mag-bless education. Tabangi Ginoo ang imong katawhan. Magmainiton diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mag-involve sa mga ministry. Ikaw Ginoo magatabang, Lord, sa kining invitation. Ikaw lagi nahibalo sa matag kasing-kasing karon. Ikaw Ginoo magalihok. Ikaw Ginoo magatabang karon nga gabi. Kaya magpag-ampo in Jesus name. Pwede ko sa ulap yung sa mata. Nagsuon karon nga gabi
one of the reminders na kanungan sa pulong sa Ginoo. The mark of a Christian na lukewarm. The mark of the lukewarm church. We should always be reminded, it is better to be cold or hot than to be lukewarm. There's a dangers when you are in lukewarm. Lukewarm Christians will be the stumbling block of other Christians. Lukewarm Christians will be the Christians na nag-encourage sa mga tao na maadtog impyerno. There's a danger when we are in lukewarm. So tonight, reminder sa mga Kristohanon. Yes, tinuod man, ang Kristohanon kinabuhi usahay, dili man kita perfect. Sometimes we are in troubles, and sometimes we have trials. Ug dili all the time hata. Dili all the time nata sa kainit. And sometimes because of problems in life, we are down. We are so very dako kay tag problema, and in fact mahimok na ka-lukewarm ng Christian. But remember, it is a warning for us tonight. Na lukewarm Christian, nag-six siya, mahimok popular, no? So on. Don't be a popular. We don't need to be a popular. We need Christ na ma-exalt sa kinabuhi. In lukewarm Christians, they try to have things in this world and not of the things of this in the second world. The lukewarm Christians think about the things of earth and not the things of this eternal. Like so on, maybe tonight dili pa ka saved. You don't know how to go to heaven. Ikaw tulog po, makapamatay ka asa kapadulong. But the question tonight, if you die tonight, are you sure you're going to heaven? Yes, well, I'm not saying mali ang naikwarta, mali ang musimba, mali ang naikaptangan. Kung iksoon, suriyahan ta ka na mabutangan, temporary na siya. The greatest thing yung masabtan karon nga gabi before ka muling is nasayod ka kung maabot ang kamatayon sa mong kinabuhi. Muadto ka og langit. Remember, ang kamatayon mo abot anytime. Pili unya, pili ugma, pili bilang adlaw. Salamat ay suon ay Biblia nga tundok nato how to be prepared sa itong gitawag na kamatayon. Like so, kung nakamang na mga hagabi, kapasok, please pray for me. Dili ko sure, Pastor, kung mamatay ko aso ko padulong, but I want to be sure. Kung saan ko pa sa masabtan, paano makasalod sa langit, naaba, taas ka mo, ay kaulaw, anybody, anywhere. Kung naaman ka iksungan karon nga gabi, somebody will take you out, na makuha sa imuha. Uban na ka sa iya, o na ay maghatag si mo,